Tumayo po tayong lahat para sa pagbasa ng mga salita ng Diyos sa mga taga-Efeso 6, mula talatang 1 hanggang 9. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, lalo mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, ito ang pangako, ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya at ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayong manalangin. Aming Amang Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo dahil ang mga salita nyo ay espiritu at buhay. We thank you so much, Father God. We thank you that your words, Lord, ay tunay nga pong ito ay buhay. Ang mga salita nyo ay ilaw at tanglaw sa aming mga paa, sa aming mga daraanan. Sabi nyo po, binabantayan nyo ang mga salita nyo upang ito po ay ganapin sa aming mga buhay. Kaya pinapasalamatan po namin kayo. Sabi nyo po, the entrance of your words is it's light, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay nga na you are true and faithful to your words. Hindi po kayo nagsisinungaling. Lahat ng mga sinabi nyo, lahat ng mga binitawang nyo mga salita, Lords, ay tunay nga po, Panginoon, na ito ay gagawin nyo, gaganapin nyo sa bawat buhay namin. Kaya maraming pong salamat. Sabi nyo po, ang mga salita nyo ay parang tabak, magkabilay talim na tumatago sa pagitan ng aming puso at kaluluwa, na magagamit po ito sa lahat, Lord, pagkukorek man, lahat, Panginoon, sa lahat ng bahagi ng buhay namin, Panginoon, naririto ang kasagutan sa mga salita nyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Tunay nga po ang salita nyo ay perfect, Lord. Salamat po, Lord. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Salamat po, Panginoon. Ang mga salita nyo ay, Lord, ay perfect, totoo, sure, Panginoon. Wala na kaming hahanapin pa. Kaya patuloy po na hayaan ninyo ang mga salita nyo, ibigyan namin ng mas malalim, Lord, na kahalagahan sa aming mga buhay. Patuloy na ito ang maging espiritu maging pagkain ng aming espiritu, Lord. Kaya patuloy kami po ay udyukan nyo, banal na Espiritu Santo, na ang mga salita nyo ay ingatan namin sa mga dalisay naming mga puso, upang ito po ay magbunga ng hindi lamang 36 na po, kundi tigi 100 uhay sa aming mga buhay, maikapamuhay po namin. Maraming pong salamat. Binibigyan nyo kami ng instruction sa buhay, Lord, para kami ay maging ganap sa inyong harapan. At patuloy po sa sarili namin, hindi namin kaya, pero banal na Espiritu Santo, tulungan nyo po kami, gabayan nyo po kami, hayaan nyo po na mga salita nyo ito ay tunay nga pong maging pamantayan ng buhay namin, upang kami po ay patuloy na mamuhay ng ganap sa inyo pong harapan, na
tunay nga pong tama ang paglakad namin dito po sa lupa dahil ang mga salita nyo ang gagabay sa amin. Maging gabay namin to sa araw-araw ng aming mga buhay dahil ang mga salita nyo ay mapananaligan namin, mapagtitiwalaan namin because you have magnified your words above your name. Itinaas mo ang mga salita mo, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po na ang mga salita nyo, Panginoon, ay tunay nga pong patuloy na ito po ang titimo sa aming mga puso. Kaya patuloy po kaming nagpupuri sa inyo. Patuloy po namin na ang mga salita nyo ay hayaan nyo po maging katulad po ng sinabi ni Job, i-treasure namin more than our necessary food. Kaya marami pong salamat. Salamat po sa mga salita nyong hindi mahuhulog sa lupa dahil binabantayan nyo ito, naganapin nyo po ito sa bawat buhay namin. Salamat po sa mga salita nyo. Salamat po na ito po ay binibigyan namin ng halaga sa aming mga buhay. Salamat, iginagalang po namin to. Salamat po. Ito po ang aming papuri. Patuloy na ikinararangal namin ang mga salita nyo na meron kami nito sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Itinatago namin to sa mga dalisay namin mga puso. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Ama, sa inyo po Amang Diyos at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi ng Amen at pumalakpak sa Panginoon. A blessed morning po sa ating lahat. A blessed morning. Binati na po ba natin ang ating mga kapatid? Excited na ba tayo? Excited ba tayong mag-alay ng mga papurit pagsamba sa ating Panginoon? Amen! Alam niyo po mga kapatid, madalas pong sinasabi, di ba, na yung ginagawa nating pagpupuri dito sa mundo, practice pa lang to. Kasi pagdating doon, walang hinto tayong magpupuri sa ating Panginoon. Amen? So kaya kailangan excited tayo palagi, nagagalak tayong palagi na sumamba sa ating Panginoon, di ba? Alam niyo po, i-share ko lang din po sa inyo yung isa sa mga life verse ko po. Dun sa awit 27 verse 4 po, ang sabi, Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa Kanya ng patnubay. Ang sabi po sa English ay, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Gusto ba natin yon mga kapatid? Yung buong buhay natin, magpupuri tayo sa Panginoon, naninirahan tayo sa Panginoon, nananahan sa atin ng Panginoon. Kung gusto natin yun, pwedeng kausapin natin ng Panginoon, sabihin natin, Lord, I will worship you forever. Lord, I am yours forever. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagsama sa amin ngayong umaga, Panginoon. Salamat dahil nararamdaman namin ang iyong presensya na naririto, Panginoon. We are forever yours, Lord God. Ibigay po natin ang pagsambang nararapat sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Yes, Jesus. To
Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Lalo na tayo'y sa Kanya. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, nung bata ako, pag nalalaman ng mga tao na Kristiyano ako, pag nalalaman na yung family namin ay Christian family, palagi nilang sinasabi, madalas nilang sinasabi na, mahirap daw yung maging Christian. Tapos, syempre, murang edad, hindi pag malalim sa pananampalataya. Oo nga, no? Kasi ang sabi nila, marami daw bawal, marami daw hindi dapat gawin, na kailangan perfect ka. Pero alam nyo, growing up, habang lumalalim tayo sa pananampalataya sa Panginoon, pinapaintindi niya na sa atin na ang pagiging Kristiyano hindi perfect. Madalas nagkakamali pa rin tayo. Kaya nga kailangan natin si Jesus Christ. Hindi tayo perfect. Kasi kung perfect tayo, bakit pa may namatay sa krus ng Kalbaryo kung kaya naman pala natin maging perfect na mag-isa lang tayo, na hindi natin kailangan si Jesus Christ, di ba? So, ang Christianity, nagkakamali pa rin, prone pa rin sa kasalanan, di ba? Kaya dapat ang maging panalangin natin sa Panginoon. Ayun na, hindi mahirap maging Kristiyano. Kaya dapat ang maging panalangin natin sa Panginoon. Yung pagkalooban niya tayo ng pusong dalisay. Yung puso na handang magpasakop sa kanyang mga salita upang mapagtagumpayan natin lahat ng kasalanan. Yung puso na handang maglingkod sa kanyang master, si Jesus Christ. Yung puso na may malasakit sa kapwa, sa kapatiran. Yung puso na yung gusto ay yung maparangalan ng ating Panginoon. Alam niyo po yung sinabi sa Awit 51 verse 10 to 12. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Lord God, gawin mo pong tapat ang aming mga puso, Panginoon. Gawin mo po itong pusong dalisay, Lord God. Salamat po, Panginoon. Patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Patuloy po tayong mag-alay ng mga awitin, pagsamba sa ating Panginoon. Salamat po, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for.
Kailan pa po A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Binabalik po namin, Panginoon, ang deserve niyo po, Panginoon, ng mga papuri at pagsamba. You deserve the highest praises, Lord. You deserve the highest glory, Panginoon. Sa inyo lamang po, Panginoon, ang mga buhay na to. Sa inyo lamang, Panginoon, ang mga pagsambang wagas na ito, Panginoon. Ang pusong ito, Panginoon, na handang maglingkod sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! We praise your name! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po sa pagsama sa amin. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat kung iwalay po kami sa iyo, wala po kami magagawa. Papasalamat po kami, iyo po kami iniyugpong, Panginoon, sa iyong piling, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin. At dahil po sa panampalatayang nirigalo niyo po sa amin, pinagkaloob sa amin, kaya ka namin nabibigyan ng kaluguran, Panginoon.
Hindi, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, kundi, Panginoon, sa aming puso nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay kay namatay para sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. At itong buhay na ito na iyong kaloob, Panginoon, na iyong binabago araw-araw, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Maaring kami, Panginoon, nagkukulang, nagkakamali, Panginoon, pero nagpapasalamat po kami sa iyong gabay, pagtuturo at pagtutuwid sa amin. Salamat po sa iyong mga dalisay na salita, Panginoon, upang kami, Panginoon, matuto, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat po, gaya ng aming inawit. Bigyan niyo po kami ng pusong dalisay, Panginoon. Panginoon, lumalapit po kami sa iyong harapan. Kung nagkulang po kami, nagkasala po kami sa isip, sa salita at sa gawa, kahabagan niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, nakakalimutan namin at minsan ang iyong mga salita, Panginoon, na para sa amin, Panginoon, ay nababaliwala po namin. Kahabagan niyo po kami, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, Panginoon. Mamuhay, Panginoon, ayon sa kabanalang ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. At salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa papuri, pagkamba namin, pagdakila sa iyong pangalan, wala pong ibang maitaas, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon. At salamat din po sa buhay ng bawat isa sa araw na ito, Panginoon, na may bagyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga kapatiran po namin na iyong iniingatan, Panginoon. At sa dakong ito, Panginoon, dideklara pa rin po namin ang iyong pangalan pa na dapat sambahin at luwalhatiin, Panginoon Jesus. At salamat po sa iyong mga aral. Nasa bahay man, Panginoon, aming mga kapatiran, hayaan niyo pong manatili sila sa pagpapalabas ng streaming na ito, Panginoon. Mapanood po nawa nila ito, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, ng mga makakarinig din yung mga aral, Panginoon, at mga pagsamba, paghahandog, Panginoon, ay maging encouragement ito, Panginoon, sa buhay ng mga mananampalataya, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, makita nila ang kagilagilalas niyo pong mga gawa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ito po'y mainit na pagpupuri namin sa iyo, mainit na pagkikinig na iyong salita, mainit na paghahandog namin, Panginoon, sa iyong templo, Panginoon. Hayaan niyo po ang templong ito, Panginoon, gamitin niyo po mightily ang iyong iglesia, Panginoon, na iyong binuhay, Panginoon, mula sa mga patay. Salamat po sa umagang ito, sa iyong mga aral. Hayaan niyo po maging kagalingan, maging kapayapaan at kapahingan ang dulot na iyong mga salita para sa bawat isa na mananampalataya. Pinupuri ka na po namin, hindi pa man po namin napapahinggan, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat, Panginoon, magtatapat hanggang sa wakas, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka lamang, sapat na po yun para sa amin. Sa ngalan ni Jesus tayong Panginoon. Amen. Praise God. Paupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po at kayo po ay dumako po sa bulwagang ito upang tayo ay magsama-sama sumamba sa Panginoon at makinig ng kanyang aral. At bagamat ang panahon natin ay medyo kulimlim, hindi naman po siya maulan pero kulimlim po talaga at umaambon-ambon. At yan po yung minsan na kinakatakutan natin na para bagang baka magkasipon tayo, di ba? Magkasakit tayo kasi sa ambon. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon, may mga kapatiran po tayong dumalo po dito. At even sa mga kapatid natin na hindi dumalo, ay pagpalain sila ng Panginoon at gabayan din po sila. Ingatan ng Panginoon. Okay? Sa umagang ito, extension po ng ating pag-aaral, ang Iglesia ng Diyos na Buhay. At yan po yung ating pinaka-main team. At keywords po natin ay gaya ng kawal. Tayo po ay kawal. Key verses, basahin po natin Ephesians chapter 6 verse 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Verse chapter 2 ng 1 Timothy. May pagtiis ka sa akin na mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Okay, makipagtiis po. Verse 4. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga aliping tagapaglingkod sa iglesia, ito po yung ating pinag-aaralan ay si Samuel po. Ang buhay niya po, siya po ay nagdaan sa sanggol, inihandog po siya sa templo at alam po natin na istorya na po ito.
At siya po'y naging priest. Kailan po? At the time of his age of 12 years old. Noong 12 taon po siya, tinawag po siya ng Panginoon para maglingkod. He is a servant na binabanggit po dito. He is a minister. Sabihin niyo po, ministered. Nagmi-ministered po siya. Saan? Sa templo o sa tabernakulo. So siya po'y bata pa, 12 years old, natutunan niya na paano maglingkod. Ang mga kabataan natin, dumaan din po yan sa pagkabata. Naturuan po ng aral ng Panginoon. At naging kabataan po sila, 12 years old ang kabataan natin, di po ba pataas? Hindi po ba? So sila po, dapat, ito'y isang aral din po sa kanila na napakaganda ang paglingkuran ng ating Panginoon. Okay, at siya po ay at the same time, sa kanyang edad na 12 taong gulang, siya po ay naging prophet. Wow! At the age of 12 years old, tinawag siya ng Panginoon kasi ang panahon nila, pag kinausap ka ng Panginoon personally, you are a legitimate prophet. Propeta ka talaga, lihitin mo talaga ikaw na propeta. Kaya kailangan sabihin mo sa tao yung sinabi sa iyo ng Panginoon. Ipinahayag niya yung mga mangyayari. So propeta po siya, pinahayag niya yung mangyayari sa Israel dahil sinabi ito ni Yahweh sa kanya at sinabi para doon kay Eli at sa kanyang angkan at sa Israel. So may nangyari po doon at doon panahon niya at dumaan ang mga panahon sa kanyang buhay at dahil siya'y propeta, kaya nga siya nangaral kahit nakutkub sila, nangaral siya ng 20 years sa kanilang lugar. So time na irerestore na sila ng Panginoon, inipon ito ni Samuel at nagkaroon ng great revival sa Israel. Sila po'y nagpakumbaba at nanalangin sa Panginoon, nagsisi sila, tinalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Na restoration po yung pagtalikod. Amen. Para manumbalik. Alam nila may Diyos na talaga sila. So nagkaroon ng revival dahil sa puso nila masama na binago na talaga ng Panginoon. At naalala nila ng pagkukulang nila. Sa panahon ng sa kagipitan. Sometimes sa panahon ng kagipitan, doon ginagamit ng Panginoon para tayo ay bagbagin, para magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? At ngayon, sa pagkakataong ito, dumako po tayo sa chapter 12 po ng 1 Samuel, verse 1 to 5, at mayroon po tayo nakabinbin na 2 verses. Hindi ko po kasi natapos yung verse 3, tapos yung verse 4, tsaka 2 verse, pero bubuksan po muna natin sa mga nauna. Gusto ko lang po muna kapatid na puntahan natin yung verse 1. Sige po, sabi niya po diyan, sinabi ni Samuel sa buong Israel, narito aking dinig ang inyong tinig sa lahat ng inyong sinabi sa akin. So pinakinggan niya, pero kanino siya sumunod? Sa Panginoon. Kasi siya po ay nung nagka-problema ang Israel, dahil sa gusto nilang humiling na magkaroon ng hari, hindi pinagkaloob ito ni Samuel sa kanila, kundi siya ay nanalangin. Pero napakinggan niya. Pero ang sinunod niya talaga rito, si Yahweh, ang Panginoon. Kaya niya dininig at ibinigay yung kanilang hiling na magkaroon ng hari. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon sa kanya, kung bababain natin sa chapter 7, may nangyari po doon, chapter 8, ang sabi niya po doon, sige, hindi naman ikaw ang tinakwil bilang hukumi, ako bilang hari. Sabi ng Panginoon. Kaya ibigay mo yung gusto nila na magkaroon sila ng hari. Kasi ayaw talaga nilang may mamuno sa kanilang spiritual. Kasi spiritual si Samuel . So nakakalungkot po pagka ang bayan natin ay wala po talagang spiritual na padering, mabigat po kakaharapin ng bansa. Kaya ganun po yung nangyari sa kanila. So ang nangyari po doon, kaya eto na sinabi niya, sige, nandito na lahat. Ito, may hari na si Saul. Dito na sa harapan natin. Sabi niya, naghalal ako na isang hari para sa inyo. Ibig sabihin sa Israel po yon. So inaalis niya na bilang hukom kasi siya na yung last judge. So meron tatayong hari bilang isang hukom at nawa ito'y makatulong sa inyo. Yung sinasabi niya nito. Verse 2, balikan po natin. At ngayon narito ang hari lumalakad sa unahan nyo. Ibig sabihin tagapangunan nyo na ito. Inilad niya ito sa kanila. Kasi sa mga naunang verses, eto, susundin nyo ito, nauna to sa inyo, susundin niya ito. Kasi sa mga verse 8 na sinabi niya ron, eto ang mangyayari, yung mga anak nyo kukunin, yung mga panganay nyo, mga bayo yan, kasi lalaban yan, at kukuha yan sa mga, mga anak nyo na tagapaglingkod,
ang mga babae nyo maglilingkod sa hari, sa mga kabalyero, at yung mga pananim nyo, eto yan, magbibigay kayo sa kanila. Binigyan sila ng ni Samuel, ng payo. Kung magkakaroon kayo ng hari, ito ang mangyayari sa inyo. Ang ganda ng responsibilidad na ibinigay. Yung responsibilidad ni Samuel ay pinakita niya na ito ang responsibilidad nyo pag nagkaroon kayo ng hari. Kasi magpapasahod kayo sa kanya at lahat ng mga tinatangkilik nyo, papakinabangan ng hari para sa kapakinabangan ng Israel. So yun po, yung mga sinasabi niya. At sabi niya, eto, lumalakad sa unahan nyo, ibig sabihin, tagapanguna nyo, sundin ninyo. Okay. At ako'y matanda na at mauban, sinabi kong nakaraan, tumanda siya na merong karunungan at yung kanyang responsibilidad ginampanan niya. Bilang isang una ay isang priest. Nakikita siya, bata pa siya. At pangalawa, siya po'y naging propeta, umikot-ikot siya para mangaral, para sabihin yung pinasasabi ng Panginoon sa bansang Israel. At napakahaba ng kanyang paglilingkod bilang hukom, at the same time, priest pa rin po siya, spiritual father po siya na Israel. Isa intercessor, great intercessor. Tawag ko nga po sa kanya rito great intercessor. Si Samuel. Kaya siya, habang lumahayo siya, nananalangin siya. Kaya konti problema, dinudulog sa Panginoon. So maganda po yun. Meron po siyang pinagkatandaan na sinabi po natin nakaraan. At narito ang aking mga anak, ang kausap niya rito, at iyan, mga anak ko. Dahil may hari na tayo, o kung may problema mga anak ko, sinupil ko yan. Ngayon, kung meron pa, sige, meron tayong hari na hahatol sa kanila. Hindi ko sila kakampihan. So nakita po natin dito yung kanyang integrity, na hindi siya masasabi ng tao, o hindi mo yan inano, hindi katulad ni Eli, di ba? Hindi niya inayos yung mga anak niya, di ba? Siya walang talaga sa dito, makikita natin ni mamaya, nababasahin po natin. At sabi niya, kasama nyo, at ako'y lumalakad sa unahan nyo mula ng aking kabataan hanggang sa araw na ito, at nakita nyo ang buhay ko, kung kanino ko ibinigay, kung kanino ako naglingkod. Dalawang bagay, naglingkod siya sa templo, yung pagkakabataan niya, naging worker na po siya ng templo. At nung naging prophet siya, naging worker siya na ngayon, hindi lang siya buong Israel po talaga. At naging hukom po siya dahil napagkatiwalaan po siya ng Panginoon. Verse 3, at ito na po tayo. Tapusin po natin ito hanggang verse 5. Narito ako'y sumaksi laban sa inyo sa harap ng Panginoon. O sabi niya, narito ako, sumaksi kayo, maghanap kayo ng paratang laban sa akin. Sa panahon na ay panunungkulan, bilang priest, nung ako'y naging sa templo, at naging ako, propeta ninyo, hatulan nyo ako ngayon kasi ito na, may kakampi na kayo na hari. Meron na kayong kakamping hari na si Haring Saul, na kung siya sabihin niya, nagkasala ka, parusahan ka pa, pwede itong gawin. So siya, handa siyang magpakorek, handa po siyang magbigay ng accountability doon sa kanya panunungkulan. Accountable siya sa kanyang ginawa. Kaya nahihiramin. Hinahanap niya na ngayon kung ano ang katayuan niya sa kanyang paglilingkod at nagdaang panahon sa kanyang buhay. At maybe sa 90 years old na panahon nito, 80 to 90 years old, wala po kasi nabanggit kung ilang edad po siya. Pero nandun na po siya dahil iniiwan niya na po yung kanyang pagiging hukom. At ang sabi niya po dito, sumaksi kayo, pagkakataon nyo na ito para sabihin sa akin, ako ba'y hahatulan nyo sa sasabihin ninyo? Dahil sa sasabihin ko ngayon. At ang sabi niya, una, andito ang Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba, paglingkod tayo ng Panginoon, dapat lagi tayo nakatingin, Panginoon, okay po ba ako sa iyo? Can I hear amen? Andito ang Panginoon at naririto ang hari. Ayan po, sabi niya po dyan. At sa harap ng kanyang pinahiran ng langis, ito, sino? Si Saul bilang hari. Ang saksi una ay Diyos. Sinabi ko nga nung karaan, di ba? Pagkahukom ka, di ba, papatong mo pa yung kamay mo sa pagka may sinasakdal na tao. Di ba? Ako'y manunumpa ka sa harapan ng hukumang ito. You will tell the truth and nothing but the truth. Diba? And I swear to God. Diba? Sinasabi nila yon. So, gayon din ito. Parang ito nangyari. Kasi hukom po siya. Di po ba? Alam niya yung mga sistema at pamamaraan para iharap. At nakita po natin, dalawa po rito ang saksi at iba pang saksi.
Pangatlo, yung mga general, yung mga mandirigma po niyang kasama na gumapi sa mga Palisteo. Mabigating mga tao po ito. At di lang po yung kasama niya, mga pamilya po niya dito. So kung meron kayong saksi o meron kayong bato laban sa akin, sabihin nyo na. Sa aking pamumuno, nung nakarang panunungkulan ko, sabihin nyo na. Di ba, meron tayo ngayon na dating presidente inihaharap, di ba? May bato ba kayo? Sabihin nyo. Di ba? Sasabihin ko rin kung ano ako. Di ba? Ako ba ito, sabi po rito, makinig kayo mabuti, mahalaga na po ito sinabi rito, at daanan natin sandali. Sumaksi kayo laban sa akin, nakatayo ako sa harapan nyo, i-open nyo, baka meron akong ganto, sabi niya. Kung kaninong baka ang kinuha ko, ibig sabihin ito yung pag-aari ng iba na parang kinuha. O, sino po dito sa kumpanya? Wala po nagtatrabaho dito sa kumpanya. Meron. Sino po yung, may mga teacher din po tayo dito. Di po ba? May estudyante. Anak ko, ba't di ka tumaas ng kamay? Nasa kumpanya ka. Tumaas ka ba? Taas ka. Ano pong ginagawa natin? Tayo po kahit ballpen, kumukuha tayo sa kanila. Kahit papel na hindi sa atin, kukunin ba natin? Ito po yung pag-aari na sinasabi kung kanino ang kinuha ko. Meron, sabi niya, kung kaninong baka ang kinuha ko, ibig sabihin, ito yung panahon kasi nila talagang kailangan ng baka. Kasi lalo na big time kay, hukom kay, di masisustansya na yung mapukuha mo, di ba dapat? Ngayon sa panahon ngayon parang nangyayari pa, Panginoon, kay judge yan. Parang inilalaan na, di ba? Kasi bakit? Tiwali, di po ba? Pero siya kanino ang kinuha kong baka? Sabi niya, kinuha ko. Kung kaninong asno ang aking kinuha, at kung sino ang aking dinaya, niloko. May mga Kristiyanong po pwede mandaya. Nadadaya po kasi sila. Pero po pwede sila yung Kristiyano na. Kaya nga sabi ng Bible, huwag tayong padadaya. Ang masamang kasama ay nakasisira ng masamang ugali. Kasi nasa kumpanya ka, Kristiyano ka. Diba? Naalis ba yung pagiging priest niya ni Samuel? Hindi naman Naalis ba yung pagiging propeta niya? Hindi naman Nanatili pa rin sa kanya yon. Ang iniwanan niya lang po dito sa context na to yung pagiging hukom. At sabi niya rito, sige, bilang hukom, ako ba talaga ay kahit kusing, ibig sabihin, kumain ba ako ng galing sa inyo? Sinasabi ni Samuel. Ako ba'y parang dinadaya ko kayo? Niloloko ko ba kayo? Sumaksi kayo laban sa akin. At sabi niya, at sino ang aking pinighati? Yung humihiling sa akin na magkaroon ng hustisya, hindi ko ba ibinigay? Ibinigay ko o hindi? Sumaksi kayo. Meron bang nalungkot sa akin panunungkulan? Sinasabi niya po ito sa atin. And even right now, kasi siya ay lingkod talaga ng Diyos at pwede sa atin mangyari bilang isang church. Kasi tagapaglingkod tayo sa church Sino po yung mga leader sa church? Taas po ang kamay. Dapat sinasabi rin natin ito, meron ba ako nadaya? Meron ba ako sa inyo na kinuha? Meron ba akong, umutang ba ako sa inyo na hindi ko binalik? Pwede naman sigurong umiram, di ba? Di po ba? Di ba? Ngayon, sinasabi, kanino mo, kung may kinuha ba ako sa inyo? At bilang uli na sinasabi, meron ba akong pinighati? O pwede mangyari dito sa atin yun Sa bahay natin, unang-una, meron ba napipigati sa ating pamumuno sa tahanan? Hello? May nasasaktan ba sa atin? Amin po ba? At meron ba tayo nasasaktan sa labas? Bilang isang tagapaglingkod ng church o iglesia ng Diyos na buhay, meron ba tayong kinukuha sa kanila? Hello? Hindi kami nagyayabang nila, pastor, pagka kami nangangaral sa mga patay, hindi kami tumatanggap.
Nagluluksa na ngayon tao eh. Di ba? Amen. Tsaka kami, hindi kami sanay humingi. Hindi kami sanay na maghintay. Kaya sinasabi lagi namin ni Pastor, in everything give thanks to the Lord. Di ba? Sabi nga ni Deacon kanina, rain or shine, umulan, umaraw, gagawin natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Naglilingkod tayo. Hindi tayo naghihintay ng kapalit. Bakit? Yung master natin na nakakaalam. Nakakakita man o nakikita man o hindi, ginagawa mo ang tungkulin mo, sabi sa Ephesians. Hindi sa paningin ng tao, kundi gaya ng sa Panginoon. Sino master natin na ginagaya natin? Yung nagtala sa atin. Si Jesus Christ. Hindi siya pinaglingkuran, siya ang naglingkod. Kaya nahiramen. He is the most and perfect example na nabuhay sa mundo, si Jesus Christ. Wala tayo ibang dapat tularan. Huwag nyo kami tularan. Tularan nyo ang Panginoon. Kasi misa, baka may nakakita kayo sa aming pagkukulang, ibig sabihin, madidismaya kayo. Amen. Kaya sino si Jesus Christ ang ating tignan. At itong huli na inaiwan ko, na pupuntahan natin, ito'y napakahalaga. At dito tayo medyo hahaba. Hahaba pa pala tayo dito. Okay. Sa verse 3, ito na yung panahon na meron ng patas na hukuman nakakampi ng mga Israel. At bilang huli, na sinabi niya rito sa huling huli, o kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang, ano daw po? Lord, hindi po sila nakakabasa dahil yata sa panahon. Naiisip yata yung pagkain. Okay. Ito po tunay na pagkain. Kumuha ba, sabi niya, o kaninong kamay ako kumuha ng suhol, basahin natin lahat, upang bulagin ang, tuloy niyo po natin, bulagin, nakakabulag po yung pera. Money is the root of all evil. The love of money, sorry. The love of money. Kaya nahiramin. Pagsusuhol po kasi, may nakakasanayan po kasi pagkahukom ka rin dito, o kaya kahit ikaw ay mga matataas ka rito, o sabihin ko na po, mga malaking churches, baka may suhulan din nangyayari. Ito, pinapakita kung anong integridad ni Samuel bilang isang lingkod na hukom. Hukuman nyo rin ako kasi may hukom na. Kanino sabi niya, kaninong kamay ako kumuha ng suhol? Kasi hindi ako umiibig sa salapi. Sapat ang aking buhay sa Panginoon na paglilingkod, sinasabi ito ni Samuel. At ang sabi niya rito, upang bulagin ng aking mga mata, niyan. Maraming Kristiyano nako-compromise sa pagiging lingkod nila sa Panginoon pag naroon na sila sa pagiging, ano ba tawag dyan? Tugatog ng parang tagumpay nila. Nasa ibabaw na sila, nakalimutan na sila, sila ay priest pala, o sila pala ay prophet. Sa panahon yun, wala na pong prophet ha. Halimbawa, makinig kayo mabuti, sa panahon nito, tumaas na ranggo natin. Halimbawa, hindi naman ranggo eh. Naitaas lang yung ating katatayuan. Nadagdagan yung iyong ministry. Makinig kayo mabuti. Nadagdagan ang ministry natin. Nagkakaroon na ng problema kasi nakakalimutan mo kung saan ka galing, kung saan ka tinawag. Unang tinawag si Samuel ay priest. Hindi niya nawala sa kanya yun. Kaya ba't ako tatanggap ng suhol? Kaya sige ngayon, meron ba akong tinanggap na suhol? Para ang aking matay bulagin. Kaya nga yung di ba, para sinasabi natin, nakapiring ang mata ng batas. Di ba? Nasasabi natin, di ba? Kasi bakit? May tiwali doon sa loob. Ngayon, sinasabi ni Samuel, nakapikit ba ang aking mata para takpan itong mga suhol na to, ng pera to, pilak ito, ginto ba ito? Meron ba? Meron ba makapagsasaysay? Alam niyo po ba, ang istorya, makinig kayo mabuti, ang balita, madaling kumalat. Amin po ba? Isang pagkakamali lang ng isang hukom,
makakarinig po niya saan? Sa buong bansa. Hello? Bakit? Siya po'y hukom ng Israel eh. Kaya kung ano nangyari sa mga ginawa niya, mababalita yun sa buong, halimbawa, kahit isang bayan lang, doon lang siya nakagawa ng mali. Hindi ba doon kakalat po yun? Kaya ito'y, ano na po ito eh, a General Assembly po ito. Nandiyan po yung mga tao. Meron ba? Parang aking sarili, takpang ko ang aking mata, bulagin ako ng mga suhol na ito, ng salaping ito, nung karangyaang ito na nakahatag dito, o parang madaya ako nito. Meron ba? Tingin po natin, lalo na sa panahon nila, marami silang naibalik na pag-aari, di po ba? Nakubkob yung mga nila, pati yung mga yaman nila nakuha, nabalik sa kanila. Oy, porsyento ko dyan na kay Kabe o kay Hepe. Ganun lang kami ni Pastor. Pero hindi kami dito ganito. Hello, ang gawa ito hindi ganito. Amen. Biro-biro lang ni Pastor yan. Kasi may tendency, makinig kayo mabuti, kahit Kristiyano na tayo, po pwede tayong ma-attempt. Hello? Brad, ako na bahala sa iyo, Dapat pigilan natin yan eh. Sandali kapatid, hindi ako, kaya binabanggit ko, hindi ako ang hangad kong tumanggap, kundi ayaw kong tutulan ng pagbibigay sa iyo ng biyaya ng Panginoon. Kung nasa puso mo yan, tatanggapin ko yan. Pero hindi po ito yung sinasabi, wag mo kalimutan si Hepe at si Kabo Biruan lang po yun. Amin po, may warden pa daw po. Hindi po ba? Kaya nga ibig sabihin, wag mo kakalimutan, may itabi ka dyan. Ang tawag po dyan, under the table ba yan? Mga tinatawag nila dyan, di ba? Makinig kayo mabuti, sometimes may sinasabi tayong money laundering ba yan? Galing sa masama, nilalagay sa bangko para maging matuwid. Di ba? Pag inilabas, sa kanila na yon, pera na nila yon. I-invest po yon, di po ba? Ganun din po ito eh. May nangyayari din po dito sa under the table eh. Galing sa masama, galing sa nakaw, tapos tatanggapin ng mga lingkod ng Diyos. Napakahirap. Kaya nga siguro, isang question din po ito. Pastor, magbibigay ako ng tag sa iyo, tumama ako ng loto eh. Tama ba yun? I don't know. Pero pagkagaling sa parang money laundering na po yun eh. Di po ba? Lumilinis lang siya dahil dinadala sa tamang lugar. Pero yung pinagmulan, saan galing? Pastor, nagsabong ako nung isang araw, nanalo, balato ko sa'yo. Di ba? Parang ang hirap naman yata, di ba? Ang ihandog natin sa Panginoon ay malinis. Amen. Huwag mo ipikit ang iyong mata dahil sa mga bagay na yan. Hello? Kailangan dilat ang ating mga mata sa paglilingkod para magkaroon tayo ng dakilang integrity sa paharapan ng Panginoon. Kaya nahiramen. At tingnan po natin si Job. Job chapter 15 verse 34. Meron po tayo dyan kapatid. Nilagpasan ko po yung isa eh. Sabi po sa Job chapter, makikita po natin dyan yung salita po dyan na yung mga, ayan. Sapagkat ang pulutong ng di banal ay hindi lalago. Sabi niyo po, hindi lalago. Yung samahan, yung kapulungan ng mga hindi Kristiyano, makinig kayo mabuti dito hindi Kristiyano ay hindi magtatagumpay sa isang salita. Hindi magpa-prosper, hindi lalago. At susupukin ng apoy ang mga alin. Ano daw po? Toldang suhulan. Alam niyo po ba yung mga under the table? Yan po yung tolda. Lugar po yan ng Pumunta ka sa sa may custom. Napakaraming suhulan po dyan. Hello? Pag nandiyan ka sa toldang yan, hindi ka makalagpas. Kahit Kristiyano ka, napunta ka dyan, nako po, ang hirap. Kasi bakit? Bubulagin mo yung mata mo dahil sa suhol. Kaya nahiramin. Kahit Kristiyano ka, nako-compromise. Bakit? Baka tanggalin ako ni boss eh. Di ba? Susupukin sa apo yan. Lahat yan. Meron nakalaan na parusa po dyan. Huwag tayong padadamay mga Kristiyano. Kaya delikado yung mga suhulan. Huwag mong gagawin yan. Ako na bahala sa'yo, pastor. Ipromote mo lang tong Ano sabi? Sino may sabi sa'yo, po-promote mo yung ko? Yung mo, po-promote ko.
Hello? Meron ka sa akin text pag sinasabi mo itong mga ganito. Hindi kami tatanggap na suhol dito. Sasabihin namin ang salita ng Panginoon. Ito yung higher authority ng mga pastor. Ang salita ng Panginoon. Maglingkod ng may malinis na puso. Hindi paglilingkod sa tao, kundi gaya ng sa Panginoon. Ephesians chapter 6. Kaya kung tunay tayo lingkod ng Panginoon, hindi tayo nagpapasuhol. Hindi rin tayo pumupunta sa suhulan na lugar. Isang araw, magkukwento lang po ako, isang araw may pumunta sa akin dating pastor, Pastor, meron po tayong matatanggap doon sa anong yun, sa tatakbo po, sabi niya. Tatakbo na konsyal yata ito. Ang pastor daw, bibigyan ng ganito, eka, napakalaki. Sabi ko, wow, ang sarap. Ang sarap naman, puntahan nga natin. Tapos, nag-isip-isip ako, inisip-isip ko, binulay-bulay ko salita ng Panginoon. Sabi ko, bakit ako lalapit sa politiko? Hello? Para tumanggap ng pera. Di ba, naisip ko naman si pastor nun eh. Naisip ko si pastor eh. Sama ko si pastor. Pero alam niyo po ba, nag-isip-isip ako, sabi ko, hindi ang lingkod ng Diyos lumalapit sa mga politiko. Ang politiko ang lalapit sa pastor para ano? I-bless ng salita ng Panginoon. Pero hindi declare kung mananalo siya o hindi. Hello, karamihan kasi ng mga pastor nakaka-compromise pastor eh. Di ba? Ipagpe-pray ko to. Oh, ikaw na yung mayor, ikaw na yung konsyal. In Jesus' name. Wow! Ginamit mo pa ang pangalan ng Panginoon. Nasusuhulan. Wala tayong kinikilingan kundi isang salita lamang, salita ng Panginoon. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon, ito yung mangyayari. Amen. Yan po yung sinasabi po yan sa Job. Tingnan naman po natin sa Isaiah chapter 33, verse 15 to 16. Siyang lumalakad na matuwid. Kanina po yung suhulan po nila doon, yung mga hindi banal. Makinig mabuti niya, hindi po sila banal. Pero ito po yung matutuwid. Makinig mabuti, bilang isang lingkod ng Diyos. Kung nakikinig din po kayo sa bidyong ito, basahin natin. Siyang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Siyang humahamak ng pakinabang sa mga kapighatian. Maraming naapi na kinabang ka doon, di ba? Pero nagagalit ka doon, sinasabi rito. Ayaw mong may nasasaktan, di po ba? Kasi bakit matuwid ka eh? Hinahamak mo yung taong gumagawa sa mga api. Di ba nangaapi? Gagalit tayo? Inapi mo eh. Bakit mo inapi ito? Hello? Sa Israel, sa panahon nila, kaya sila nagtutulungan eh. Pag meron sila kababayan na naghihirap, tinutulungan nila, binibigyan nila ng pera, pinapahiram nila. Walang tubo po yun. At sinasabi niya rito, kung matuwid tayo, kahit sa panalita natin, hinahamak natin yung mga taong namimighati ng mga tao para makinabang sila. Amen. At sabi niya, na iniuurong ang kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suhol. Inuurong. Ang tunay na matuwid na tao, yung lumalakad sa katwiran na nagsasalita ng katotohanan, inuurong yung kamay sa pagtanggap ng mga suhol. Can hear amen? Tinatanggihan na duwag. Hindi ko kailangan yan. Buhay ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Kahit na walang pananim, yung panahon nila, kahit walang pananim magpapadala ang Panginoon ng uwak para makakain sila. Hello? Ba't kailangan pa na suhol? Kasi ang Diyos ay gumagawa. Makapangyarihan sa lahat na ating pinaglilingkuran. Sabi niya, iniuurong ang kanyang kamay sa paghawak. Okay, ibig sabihin, ayaw niya tumanggap ng mga under the table. Si Pastor, naging lupon din niya si Pastor, di ba Pastor? Sa Burgos, di ba? Pastor, yung dinggin mo yung kaso ko, baka may mga ganun din si Pastor, di ba? Di ba? Pero tayo, hindi tayo na tumatanggap ng ganyan. Naging malinis yung Burgos, nandun si Pastor, nanungkulan si Pastor. Kinilala ang Burgos nun, na panunungkulan ni Pastor. Purihin ang Panginoon, Pastor.
Kasi may mga nangyayari dyan eh. Kay Lupon, nilapitan. Kampihan mo ako Ito sa'yo Diba? Pag Kristiyano, dapat iniuurong ang kamay sa pagtanggap ng mga suhol. Amen. At ang sabi niya rito, na nagtatakip ng kanyang tenga. Ibig sabihin, sa mga may nagpagbububo ng dugo, pag matuwid ka, parang ayaw na ayaw mo makaranas ng parang makasakit ka talaga. Yes, ano po to? Dugo na po ito. Yung salitang pagpatay, dapat inuurong mo rin yan. Ayaw mo makinig yan. Minsan, ang pangkinig natin parang parang open sa lahat. Talagang open yan. Pero inilalayo natin sa mga pangit na balita. Amen po ba? Idinidikit natin ang ating tenga sa salita ng Panginoon. Amen. Dito niya tayo kinakausap. Kaya nga tayo, bilang isang matuwid na sinasabi, lumalakad na matuwid, ay ito po yung nakikita dapat. Tungkol sa dugo at ipinipikit ang kaniyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Ibig sabihin, parang sarado ang ating mata na hindi natin ginugustong tignan ang pangit na bagay. Hello? Isa na po dyan, kalaswaan. Di po ba? Parang ayaw mo na may nasasaktan sa'yo. Kaya nahiramin. Verse 16 kapatid, last dyan sa Isaiah chapter 33. Verse 16, okay. Siya'y tataan sa mataas. Wow, galing. Yung matuwid na tutukoy niya rito, panahon nila, yung mga nagtiwala sa Panginoon po ito. At even right now, sa panahon natin, yung mga nagtiwala kay Jesus Christ, tayo ay matuwid. At tayo'y tataan saan? Sa mataas. Ang kanyang dakong sanggalang at ang katibayan na malalaking bato. Pag sinabing sanggalang, ibig sabihin, kalasag. Hello, kaya nahiramin. Makinig kayo mabuti. Pag tayo pala yung naging matuwid, ang sanggalang natin hindi matitibag, napakatibay. Tayo daw po yung nakatago sa bato. Malalaking bato, matibay. Pag-ask si bato, mahirap tibagin po yan. Kaya nahiramin. At ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya. So bakit? Matuwid tayo Sino ba pinabayaan dito ng Panginoon? Di ba? Walang pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Lumakad tayo sa katwiran Napanampalataya sa Kanya Alam niyo po ba, panampalataya natin sa Panginoon, hindi natatapos sa pagtitiwala sa Panginoon. Hello? Dahil po dito, magtitiwala tayo sa Kanyang mga sinasabi. Continuous po yung ating learning. Amen. Dahil may gusto pa ipagawa ang Panginoon sa atin. Hindi pa natin perfect ang salita ng Panginoon. Ang dami natin pagkukulang, pagkakamali sa salita ng Panginoon. Pero naandyan lagi ang tinapay. Bakit? Righteous tayo sa Kanya. Amen. Yung tinapay, ito'y blessing. Ang Kanya tinapay ay may bibigay sa Kanya. Ibig sabihin, hindi magkukulang ang Panginoon. Ang Diyos ay provider ng lahat ng bagay. Ipoprovide niya anuman po yan. Spiritually, physically, emotionally. Di po ba? Financially, hindi ka kukulangin ng Panginoon. Kaya nahiramin, ba't tayo tatanggap na suhol? Natatakot tayo, may bayarin tayo Kailangan natin na suhol kasi sayang yun Napapaganon pa yung kamay Napapapalo pa. Huwag tayong manghinayang. Kasi bakit? Ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nahiramin. Even yung mga pambili ng mga gamot, ang Diyos ang magpo-provide. Amen po ba? Yung mga nakakaranas na may karamdaman. Ang kanyang tinapay ay may bibigay. Lahat na po ito, pag sinabing tinapay, ito'y blessing na nagmumula sa Diyos. At ang kanyang tubig ay sagana. Ibig sabihin, hindi matutuyuan. Hindi magkukulang. Pag sinabing tubig po, ito po'y anyo ng kaustuhan. Sobra-sobra. Lumalangoy ka sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Hindi para sarilinin. Hello?
Kung ikay lumalangoy sa biyaya, hindi para sa sarili, dahil ikay matuwid, nalulungkot ka doon sa nabibigati, ikaw na tutulong. Hello? Yun, ikaw na yung channel of blessing. Amen. Dahil matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Inuurong mo ito, yung kamay mo sa suhulan. Yung under the table, sinasabi po natin. At ito po yung huli na binanggit natin sa verse 3 po, kapatid. Sa verse 3, balik po natin ng Samuel, chapter 12. Tumatanggap na Saul o nakapiring daw yung mata. Parang sinasabi na parang pinipiringan ko ang mata ko dahil sa Saul na ito. At ano yung bandang huli? Aba, konti na lang pala yung akin time Hindi pa tayo tapos pala sa 4 tsaka 5 Okay, sabi niya po rito sa huling-huli, at aking wow. Ito yung sinasabing, kine-check niya, binabalance niya, naging balance ba ako sa inyo? Ako ba'y meron niloko sa inyo? May kinuha sa inyo? At meron ba akong suhol na tinanggap sa inyong kamay upang saraduan ko ang aking mata sa pakinabang para sa aking sarili? Kasi kung meron kahit isa sa inyo, kasi pag meron, kahit marami kayo, anong gagawin ko? Isasaoli ko. Wow, ang ganda. Ang ganda ng ugali ni Samuel. Meron ba? Kasi minsan sa sarap ng ating paglilingkod, sa haba ng panahon, na nakakaproblema rin tayo, baka may nangyayaring gano'n, baka sinasabi niya, may nakakaligtaan ako, babawi ako. Naiintindihan niyo po ba? Ngayon, pwede itong gawin sa atin Meron ba ako sa inyong nasaktan? Babawi ako. Totoo lang, hindi naman tayo perfectong tao. Amen. Tayo lumalakad pa sa ibabaw ng lupang ito. Papunta tayo sa perfection. Yung life standard na ibinigay ng Panginoon, pinupuntahan natin yun, nilakar natin yun Pero hindi pa nasa rurok ng kalalim-laliman ng ginawa ng Panginoon atin na susundan. Nasasabi ba natin, babawi ako sa iyo, kapatid? Nagkulang ako sa iyo, sorry. Nagsusorry ba tayo? Isasaoli ko. Pag sinabi isasaoli ko, ibabalik ko. Pag isasaoli ko, hihingi ako ng pasensya. Kasi lingkod siya ng Diyos Hindi na wala yung pagiging lingkod niya bilang priest and prophet. Kung meron man. Dahil ito, iniwanan ko na yung pagiging judge. Ito na kasi may hari na kayo. Kung meron man, sasaoli ko. Ibibigay ko. Maganda example si Zacchaeus. Sino nakakakilala kay Zacchaeus? Si Zacchaeus, nung na-born again, makinig kayo mabuti, na-encounter niya si Jesus Christ, sinabi ng Panginoon sa kanya, etong si taong ito ay lahi rin ni Abraham. Ibig sabihin, may pananampalataya sa akin. At ito'y kasama sambahayan sa langit. Panginoon, sabi niya, Panginoon, kung meron ako nadaya, ibabalik ko na ikailan? Wow! Kung ibabalik niya yon, anong mangyayari sa kanya? Wala na siya ibabalik. Baka isang bahagi, dalawang bahagi lang Hello? Ano ibig niya sabihin po doon? Ibabalik niya pati yung paglilingkod para doon. Kasi siyempre naggastos niya rin naman iba doon Hello? Hello? Kung may nadaya siya, ibabalik niya lahat yung kulang pa. Kung anong hawak niya. Kasi ilang taon siya nandaya. Sa panahon nila, pagka tax collector ka, talaga matindi ang suhulan dyan. Hello? I-remit mong pera, kalahati siguro o 1/4 lang. Di ba? Hello? Kaya nga sabi ko, isasaoli ko. Eto, sinasabi niya, ibabalik ko, isasaoli ko sa inyo. Kasi nga, alam niya, sarili niya, wala siyang dinaya. Kaya sinasabi, sige, sabihin niyo na, hindi ko kayo paparusahan, hindi ko kakampi tong hari, hindi ko kakampi to si Saul.
Hindi ko kakampi yung general, meron na kayong sariling gobyerno. Malakas ang loob sabihin ni Samuel ito. Bakit? Alam niya yung paglilingkod niya ay matuwid. Amen. Kaya po pwede tayong magkaroon ng ng isang pulong. Sabihin ko rin sa inyo, meron ba akong nagawa sa inyo mali? Po pwede isa-isa sa atin Hello, magandang check to Para kung nagkamali tayo, ibabalik ko sa iyo. Hello, at kung nagkamali ako, hihingi ako ng tawad sa inyo. Paglilingkuran ko kayo, gawin niyo akong alipin, huwag na may 1 taon. Parang naman yung pamilya ko. Parang ganon, di ba? Ito isang salita, sinasabi ko kanina, babawi ako. Hindi pa naman kasi tapos ang Lord sa akin Hello? Ngayon lang pala tayo pinalalago ng Panginoon Amen? May progress naman Di ba? Hindi pa naman tayo papunta, papunta pa lang tayo dun Di ba? Bilang kalarawan at tuwangis natin ng Panginoon Di po ba? At aking isasaoli. Maganda yung sinasabi niya pong isasaoli. Ito'y nagbibigay ng isang salitang dignity na binasa doon sa 1 Timothy, di ba? 1 Timothy chapter 3. Ito'y dangal. Napakataas ng dangal. Taas noo si Samuel sa lahat. At verse 4, hindi ko na po parang sa 1 linggo na yata yung kapatid. Kasi may yung time natin okay na. Basa pa na tayo kapatid sa James. Kala ko matapos ko Masarap talaga mag-aral sa Panginoon. Marami ba tayo natututunan? Dapat i-reflect natin na sarili natin sa napapainggan natin na salita ng Panginoon. Dahil ito, lahat tayo kinakausap ng Panginoon. Di lang naman kayo Pati ako, lahat kami tumatayo dito. Sabi nga ni Digong kanina, dapat pumunta tayo dito sa lugar na ito. Sasabihin natin sa akin yung salita ng Panginoon, tinatamaan ako, gusto kong tamaan. Di ba? Ito po sabi, James chapter 4 yan kapatid. Verse 5 to 8. O iniisip ba ninyo ng kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Yung Bible, o salita ng Panginoon, wala bang kabuluhan yan? Ang Espiritu baga ay tumira sa atin na naganais hanggang sa kapanighalian? O parang pigatin-pigatin yung banal na Espiritu sa atin? Parang yung lungkot na lungkot ang banal na Espiritu sa buhay natin. Yung kasulatan ba, salita ng Panginoon na hindi natin sinusunod, hindi natin ginaganap. Wala ang kabuluhan po ito. Nawawalan ng kabuluhan yung Espiritu na sa atin, tumira sa atin. Lagi na lang ba siyang nalulungkot? Verse 6. May sikreto po dyan, binanggit ko po nakaraan, may sikreto po dyan, yung naunang verses na yan, nagpapakita kung saan tayo lulugar, kung saan tayo pupesto bilang isang Kristiyano. Ang verse 6, sabi niya, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong yung salita ng Panginoon at yung banal na Espiritu, lalong nagbibigay ng biyaya kung meron tayo. Kung may Holy Spirit ka, ito'y biyayang dadaloy sa atin. Hindi siya laging nalulungkot. Sometimes nalulungkot. Pag nagkukulang, nagkakasala tayo. Hello? Pero ito'y may biyayang tumutulong sa atin. Kaya sinabi ng kasulatan, kaya referring sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang salita ng Panginoon at ng Holy Spirit, hindi po yan nagkokontrahan. Laging nire-refer ang Word of God sa atin. Kaya yung napipigating banal na Espiritu na nasa sa atin, ay nagkakaproblema pag hindi napipit ng Word of God. Pero pag nandiyan ang salita ng Panginoon, ito, sabi niya, ang Diyos ay sumasalangsang saan? Sa mga palalo. Yung mga, yung sarili niya lang inaatupag niya. Sumasalangsang sa mga palalo, mga mayayabang, yon, isa po yun. O paano yung buhay, datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Si Samuel ay napakaganda example. Even sa kataas-taasan ng kanyang katayuan, he is a humble man. Meron ba ako na nadaya sa inyo? Meron ba ako? Nagpapasakop po siya. Even doon sa hari
Nagpapasakop siya doon sa mga general. At doon sa kanyang mga anak, meron ba sa akin mga anak? Sabihin sa isasauli ko. Napakababa ng loob ni Samuel. One of the characteristic of Christ is humble. Gayon din dapat tayo na dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Kasi bakit? Lalong nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Verse 7 and 8, babasahin ko na lang po. 2 minutes. Pasakop nga kayo sa Diyos, dadapot magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Anong sinasabi niya rito, pasakop sa Diyos? Word of God, ito yung literal na sinasabi po dyan. Kasi sa verse 5, binanggit po yun. Ito yung context. Hindi sisirain ng kasulatan ang mga ito sa buhay natin. Kasi bakit? May Holy Spirit tayo. Ngayon, pagka tayo nagpapasakop sa Diyos, isa po ito. Kung ang salita ng Panginoon ay nasa sa atin at ginagawa natin, tiyak na nagpapasakop tayo sa Diyos. Kasi po pwedeng sabihin natin, Kristiyano tayo, pero hindi nagpapasakop sa salita ng Panginoon eh. Kaya nahiramin. Hindi, umatin nga ako dyan kila pastor eh. Ang gaganda ng awitin, eh salita ng Panginoon, in-apply mo ba? Di po ba? Nalungkot bigla, umalis. Ito po ang pagpapasakop yung salita ng Panginoon. Submit yourself unto the Lord and to God and resist the devil. Ibig sabihin, yung mga suhol, yung mga pangit na takbo ng mundo, takasan mo. Alisan mo. Sumalangsang tayo. Ibig sabihin ito, labanan natin ng katotohanan ng salita ng Panginoon. At kaya ito ang mangyayari. Yung mga taong nagnanais na umano sa atin, tatakas yan sa atin. Hello? Hindi pala masusuhulan si pastor. Hello? Hello? Tatakas po yan ang dyablo. Hahanap na naman ng paraan yan. Di po ba? Kaya sa buhay Kristiyano, yung pagpapasakop, pag ang salita ng Panginoon, ang lagi nating inilalaban sa lahat ng sitwasyon, sigurado pong mangyayari po sa atin yan. Tatakas po sila sa atin. Takot sila nga makipagkwentuhan sa atin. Bakit? Alam nila, born again tayo eh. Hello? Yung mga kalalaswaan na mga usapan, minsan kasama mo sa trabaho, di ba? Hello? Ay, huwag kayo maingay, dyan si pastor. Sasabihin pang pastor, di ka naman pastor, lulukuhin ka rin eh. Di ba? Hello? Naku, andyan si banal. Huwag kayo magmumura. O, ganyan. Di ba? Tatakas yan sa inyo. Hindi na magsasalita na hindi maganda yan. Kasi naroroon ka. Hello? Kasi bakit? May pang-kontra ka dun eh. Kapatid, sabi ng salita ng Panginoon eh, huwag daw tayo mag-usapan ng hindi magagandang bagay eh. Hindi ba? Makokorek sila eh. Verse 8, last verse. Parang conclusion na rin po ito. Magsilapit kayo sa Diyos. Pag sinabi magsilapit, total trust. Hello? Hindi ka na makalapit sa Diyos eh, kung walang faith eh. Hello? Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ano ibig sabihin yun? Parang ano yun ha? Parang ang layo ha? Ibig sabihin yan, yung pagpapala ng Panginoon lalong susunod sa iyo. Hello? Yung gabay ng Panginoon lalong papatnubay. Hello? Kasi lagi ka nagtitiwala sa Panginoon. Dati hindi ko maintindihan ito eh. Pero ngayon naiintindihan ko, yung magsilapit sa Diyos, total trust po yan. Continual ang pagtitiwala sa Panginoon. At siya'y lalapit sa inyo, ibig sabihin, laging susubaybay, lalong naririyan ng Panginoon, lalong nakikinig sa atin. Ito po yan. Kaya sometimes tayo, maglinis kayo ng inyong mga kamay. Bakit ginamit ng kamay dito? Lahat ng work natin, yung paglilingkod natin, gawin natin yung salita ng Panginoon. I-apply natin. Saan ka man, sa trabaho ka man, sa school ka man, nagdadrive ka man, i-apply natin salita ng Panginoon, paglilinis po ng kamayan. Hello? Yung gawa natin, gawin natin na mainam para sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi makikita rin ng tao yan eh. At ang sabi niya, kayong mga makasalanan, ito yung nire-refer niya, kayo rin mga makasalanan, dalisayin niyo yung mga puso, kayo may mga dalawang akala. Nakita niyo? Bakit yung magsilapit sa Diyos ay faith? Dahil yung dalawang akala, hindi faith yun. Sabi ng James. Di po ba?
Amen po ba? Kaya itong tinutukoy dito yung pananampalataya, ang pagdalisay ng mga tao na makasalanan ay paglapit sa Panginoon na may pagtitiwala. Hello? Ito po yung relationship. Pag walang Holy Spirit, hindi tayo magiging dalisay. Magko-connect lagi ang Word of God. Kayo po nakikinig sa aral na ito. Lagi tayong maging naka-incline sa ating Panginoon. Lagi tayong nakatutok sa Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Kasi hindi natin kaya lumaban sa takbo ng mundong ito. Ang mundong ito, karerahan. Kung sino yung uunlad, kung sino yung paghahangad. Kung sa buhay na ito, lamang tayo nagsisiasa, tayo na pinakakawawang tao sa buhay na ito. Yun ang sabi ni Apostle Paul. At ito yung aking tinatayuan. Hindi tayo nakipaghabulan. Even tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo gaya-gaya. Malaking church na yun eh. Hindi tayo gaya-gaya. Gawin natin nararapat para sa atin. At tiyak, merong ibibigay ang Panginoon sa atin tinapay. Amen. Blessing na susubaybayan tayo ng Panginoon. Pero pag hindi tayo gumagawa sa salita ng Panginoon, yung mga natutunan natin, hindi natin na-apply, ano po mangyayari? Titibagin tayo ng bagay na ito. Yung unity mahirap abutin pag itong salita ng Panginoon hindi natin pinag-ari. Amen. Bakit tayo nag-unite? Dahil ang Panginoon na siya pumili sa atin para itipunin niya tayo. Hindi natatapos sa pagtitipon, kundi itong salita ang laging pinag-uusapan at pinalalakas. Ito po ang tunay na nagbibigay ng energy sa atin, enerhiya, pag ginagawa po natin. Amen po ba? Sa pagkakataong ito, kapatid, verse 4 and 5, susunod na linggo na po. Akala ko matatapos. Pasensya na po tayo sa umaga po ito. Pagpalay po tayo ng Panginoon sa mga aral, nawa maging katulad tayo ni Samuel bilang isang totoong lingkod ng Panginoon. To God be all the glory. Marami kayong natutunan. Marami kayong natutunan, purihin ng Panginoon. So, palakpakan natin ang Diyos. Marami tayong natutunan. Tandaan natin, huwag natin tingnan yung mga silyang bakante. Tingnan natin yung mga silyang may nakaupo. Diyan tayo magiging tapat. Titingnan ng Panginoon ang katapatan natin. Kapag yung mga nakaupo diyan, tinuruan natin. Naging tapat tayo sa ministry. Purihin ng Panginoon. So, tayo pong lahat ay tumayo para sa pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Ikaw ay hindi nagbabago. Kay marami man, kay konti ang dumalo, nandun ka, Panginoon, sa aming piling. Lagi kang nananahan, Panginoon, at lagi mo kaming pinagpapala ng inyong salita, at higit sa lahat, pinagpapala mo ng inyong presensya. Amang Diyos, marami pong salamat sa aming natutunan sa araw na to. Salamat sa purpose mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa mga susunod namin pag-aaral. Patnubayan mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng karunungan mo dahil masagana kayo nagbibigay, hindi po kayo nanunumbat. Tamang Diyos, salamat po sa mga natutunan namin ay tinuro ng aming pastor sa buhay ni Samuel. Panginoon, salamat sa inyong biyaya na dahil po, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon. Dahil kay Kristo, nagkakaroon kami ng integridad sa buhay. Salamat po, Amang Diyos. Kaya kami nagiging magandang patotoo sa mga tao. Walang may pupukol sa amin, walang may susumbat sa amin. Dahil ikaw ang nananahan sa amin. Amang Diyos, salamat po sa mga lahat ng dumalo sa araw na to. Salamat po, Amang Diyos, bagamat kami hindi kaanong karamihan. Pero, Panginoon, sinusukat mo ang aming katapatan kung paano nagiging tapat kami, Panginoon, sa mga dumalo, sa mga nasa upuan ito. Amang Diyos,
tunay nga, Panginoon, na patuloy na gawin mo kaming tapat sa lahat ng sandali. Lord, help us to preach the gospel in season and out of season, Panginoon, sapagkat ang iyong mabagandang balita, ang inyong kapangyarihan para iligtas ang sino mang sumasampalataya. Salamat po, Amang Diyos, sa aming natutunan na sa inyong mga mata, wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Pinag-isa mo na kami, Panginoon, na isang katawan na pinananahanan ng banal mong Espiritu. Panginoon, salamat po. At kami binilang mo sa katawang ito. At kami mga pamana mo, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus. Salamat po, Amang Diyos. Sa aming mga natutunan sa araw na to, ihayaan mong tumimo ng malalim sa aming mga puso upang kami mapuspos ng banal mong Espiritu. At hayaan mo po, Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin saan man kami naroon, na lagi naming maalala sa aming mga isipan ang mga salita mo po na aming natutunan sa araw na to. Magbigay ng encouragement, magbigay, Panginoon, ng lakas ng loob sa amin. Lord, salamat po na lahat ng bagay may kapahintulutan mo para sa ikabubuti ng lahat ng nagsasaibig sa iyo. Panginoon, marami pong salamat dahil Diyos kayo na mabuti, pinagmumulan ng lahat ng ganap na bagay, hindi kayo nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Amang Diyos, sa aming pagtitipon sa araw na to. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng dumalo sa araw na ito. Hindi sila, Panginoon, napigilan ng bagyo na masamang panahon, kundi naririto sila na nagbibigay, nagpupuri sa inyo, nagbibigay ng luwalhati sa mataas mong pangalan. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga manggagawa mo na ginamit sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, Amang Diyos, at patuloy na ilagay mo sa puso nila ang katapatan sa paglilingkod. Salamat po, Amang Diyos, sa aming pastor na ginamit mo sa araw na to. Puspusin mo siya ng karunungan at gabayan mo siya, Panginoon. Lord, ilagay mo lagi sa kanyang puso, sa kanyang isip at kanyang bibig ang inyong mga salita upang mapakain ng aming mga espiritu. Salamat po, Panginoon. Ang salita mo po ay binabantayan mo. Sa katuparan ang kalooban mo sa buhay namin. Kaya, Amang Diyos, nagpapasalamat kami. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Amang Diyos, na nahan ka sa aming mga pagpupuri na nagmumula sa mga dalisay na puso. Salamat po, Amang Diyos. At Lord, buong ingat po namin ibinabalik sa inyo. Ang lahat ng papurit, kaluwalhatian, kayo po mag-ingat sa aming pag-uwi, paglakad sa hapong ito, Panginoon. Lord God, salamat po, Amang Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa ngalan ng anak mong si Jesus. Amen at amen. Muli pagpapala, sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Yesus, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.